Ayan guys, nandito kami somewhere far away. Not so far away. Mukha lang malayo, pero hindi talaga siya malayo. Dito lang, pero ang ganda kasi ng vibe niya. Yeah. And we are so blessed and lucky enough kasi walang tao Walang dito. tao dito. Kami lang. Grab na natin yung chance. Yes. Para magkamustahan. Tama. It's Catch been a up. while din na as in nagkaroon tayo ng sit-in conversation. Na Totoo. parang okay, we have this time na mag-usap lang tayo. Mm-mm. Lagi naman kami nagkikita, I mean, every week. Tapos nakakausap din naman kami from time to time Palagi, sa chat. yes. Pero, singit-singit lang. Oo. Medyo ano kasi, para may mga prior na kasi na, like for example, may meeting na talaga bago pa. So, hindi kami agad talaga makapag-usap din ng Yes, medyo yes. matagal. Yeah, Kasi may iba pang kailangan. Kaya, ginrab na namin tong chance na to para mag-usap. Oo, wala to sa plano eh. Yes, Parang, exactly. gusto lang naming umalis dalawa kasi nga, since ang daming nangyari sa buhay namin, ganyan, parang naging tradisyon na ng friendship namin na may it be small or big, parang achievement, celebrate natin. Yeah. So, deserve din naman naming dalawa yon Na mag-celebrate. Yes, so nandito kami ngayon, magkasama kami. Hmm. Yeah, talagang tinanggihan namin ng mga Nag-invite. kasi kaming dalawa talaga ngayon. Original, Oo, yes. So, ayun, catch up. Gusto lang kita ding kamustahin, babe. Kamusta ka? Okay, Kamusta ka talaga? Para bang... Pero ayun, dumating na yung order namin. Wait lang, bago tayo mag-drop off sa ating pustahan na. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So may, na kami, fries. Yeah. Thank you ulit kay Cindy. Shoutout po kay Cindy. Thank you, Hi! babe. Ayan, sige, doon na ako. Kumusta? Actually, itong mga nakaraang buwan ko talaga, medyo challenging siya sa emotional ko. Para ako nasa roller coaster, Oo. 'di ba? Mm-mm. Pag inisip ko yung mga nangyari sa akin sa mga nakaraang buwan kasi andun yung masaya ka, active, ganyan, tapos biglang all of a sudden parang ito yung naramdaman ko, ito yung specific na naramdaman ko hanggang sa medyo nakafocus na ako dun sa emotions na yon. And nag-lead na siya for me to decide on something na binawi ko rin naman agad. Ano ba yun? So, para sa mga hindi po in-announce, hindi actually kasi nag-resign ako sa work. Ala, makikita ng boss ko to. Nag-resign. Okay, Nag-resign. So, nagpasa ako ng resignation letter, guys. Pero, binawi ko din naman agad. Kasi sobrang impulsive talaga yun. Pati siya nagulat. Mm-mm. Actually, kasi nakwento ko naman na sa'yo yung real story niya, di ba? On a random day, na isip ko lang siyang mag-update, tapos sabi lang sa akin, Mag-update ng? mag-update ng resume. Oo. Well, ginagawa ko naman talaga siya pag halimbawa meron akong bago na try, in-update ko yung resume ko para ilagay dun. Kasi Akala ko syempre, nag-update ka ng resume kapag na-stress ka sa work. yeah, part yun. Onting inconvenience talaga, nag-update Coping na ako ng mechanism. resume. Tapos parang anong nangyari nun, challenge lang ako ng cowork ko. Sabi ni sa akin, charit na So, special mention siya. Then sabi niya lang, gusto mo i-try natin, ganyan, na mag-ano lang, send lang. Syempre kasi, Application oo, sa ibang mga companies. sa iba. Kasi syempre hindi, okay lang ba na sinasabi ko? Pakibip na lang yung pangalan niya. Baka mahiya kasi siya eh. Okay. Pero ayun nga. Sabi ko, sige, try natin. Tapos, accidentally, sinend ko siya sa GC namin ng mga college friend ko para ma-save ko lang yung resume without the talaga, intention na isend sa kanila. So, para may copy ako. Tapos pagka-send ko, etong friend ko na isa, sabi niya, apply ka dito. Sinend yung HR email nila, so nag-apply ako. Eto na nagkagulo ang aking buhay. So, honestly kasi, nung mga nakaraan, na-feel ko talaga yung feeling na parang lost. Tapos parang sabi ko, bakit gano'n yung ibang mga kasamahan ko, ano na sila, eto na yung nararating nila, bakit ako andito pa rin? So parang question ko lang din yung sarili ko, pati yung existence ko, parang iniisip ko bakit andito pa rin ako. And yung pinaka naiyak akong question no, na tinanong ko rin talaga sa Lord. Sabi ko, Lord, paano kapag pag tumanda na ako, nandito pa rin ako? Paano pag naging talunan ako? As in, tinanong ko talaga siya nun. Sabi ko, Lord, paano pag naging talunan ako? Gusto mo yung may background music.
Nakakayak naman Pasensya yan. na guys, pag outside tayo, di natin kontrolado ang mga Yes. bagay-bagay. Kaya pagpasensyaan nyo na. Oo. Tapos ng time na yon, pauwi ako sa work noon, parang naging ano lang sa akin Thank noon, you, na naging Lord. parang bigla ko lang siya na-realize. And I believe, niremind siya sa akin ng Lord na parang sabi niya, bakit mo binibase yung security mo sa income mo and sa work mo? Although kasi yung work ko talaga, stable siya eh. Siyempre, matagal na ako doon, napoprovide niya talaga yung kailangan ko. As a single human being, hindi naman kulang yung sinasahod ko doon. Tapos parang nagkaroon nga ako ng fear, ng doubt, tapos gusto ko lagi may assurance sa parang pag umalis ako dito, kailangan meron akong backup plan, meron akong next step. Yeah. Hindi ako matetenga, hindi ako mapapag-iwanan. And then, ayun, niremind ako ng Lord na bakit mo nilalagay yung security mo sa mga bagay na alam mo namang maglalaho din. Yeah, and hindi mo control. Hindi mo kontrolado, yes. So, nung time na yun, na-hurt ako. Kasi, parang feeling ko, The reality hits you. yeah, na parang, bakit ako natatakot? Parang, bakit biglang, all of a sudden, naisip ko bigla na, kapag umalis ako dito, parang mawawalan ako ng purpose. Ganun yung naramdaman ko. Naalala ko, sinabi ko sa'yo na parang, baka pag umalis ako dun, yung identity ko, mawala. Na parang, feeling ko, ang worth ko is naka-base sa income ko. Na nag-uusap tayo. Tapos, sobrang na-hurt ako noon. Tapos, everyday talaga, na-anxious ako. Kasi nga, parang iniisip ko, tama ba yung decision ko? Eh, ako kasi, ang decision na tama for me should give me peace. Kailangan, kapag tama siya, binibigyan, may peace. May peace ako. Kasi I believe kapag may peace, galing yun sa Lord. Yeah, doon mo malalaman pag tama yung decision. Yes. Ay, wala. Wala. As in, like, everyday, umiiyak ako pauwi kasi iniisip ko, bakit ganun? Natatakot ako. Bakit hindi ko makita yung future na para sa akin? Oo. Ganun. Hanggang sa parang nag-asa ko sa mga mentor sa church and yung leader ko sa life group ng SFI, nagtanong din ako sa kanya. Alam mo, na-realize ko with all those things that happened to me. Una, yun nga, yung identity mo, hindi siya nakabase sa kung ano yung income mo, gaano kalaki yung income mo, hindi siya nakabase sa trabaho mo. Kasi kapag hinubad yun lahat, sino ka ba? And syempre ang identity natin, di ba? We are Christian and child of God. So Yes. dapat yun yung pinaka-root na parang kahit mawala sa akin to, itong identity ko na to Secured ka. yes, 'di ba? Yun yung isa sa mga niremind sa akin ng Lord. Masakit siya nung time na nire-remind ako kasi parang Yes. grabe ang nalimot ko talaga. And also, isa rin sa natutunan ko dun sa nangyari na yun is always consult your mentor. Kaya nga, parang nagkaroon ako ng emergency contact. Na parang like, for example, for work purposes, ito yung mga tao that I need to consult because they know what's best for me. I believe si Lord, ginagamit sila sa area na to ng life ko. Pagdating sa ganitong aspects ng buhay ko, these are the person that I need to consult. Diba? And yun yung isa sa mga talaga, yun yung isa sa mga naging realization ko din talaga. Kasi marami kang boses na maririnig. Iba-iba sila. Ngayon, kailangan mo siyang i-filter. Sino ba dito yung nagbibigay sa akin ng clarity at nag-guide sa akin para hindi ako mawala dun sa root ng identity ko. Yes. And of course, yun yung mga tao na ginagamit ng Lord sa life ko na talagang may say pagdating doon sa talagang may say sa Christian walk ko. Oo. Isa rin sa naging realization ko doon is yung pag journal parang nawala din kasi ako doon. Tapos naalala ko si Ate Chops nung nag-usap kami. Sabi niya sa akin, alam mo ganito gawin mo, ilista mo lang ng ilista lahat. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, kung ano gusto mong gawin sa career mo. Binigyan pa ako ni Ma'am Tino ng smart na kung paano siya gagawin. Share ko sa'yo mamaya pag tapos ayun, ilista mo lahat ng gusto mong gawin. Tapos, kapag nakakalimutan mo siya, open mo yung notebook mo na yon. And also, slowly, tignan mo doon, ano yung mga hakbang na gagawin ko para ma-achieve ko to. So, yung journaling, nabalik talaga ako doon. Kaya ngayon, lagi ulit ako may dalang notebook. Although, wala pa akong sinusulat kasi, eto na naman, doon ako sa face ay natin ko maging ready ako. Pero, hindi pa ako nagsusulat. Although ngayon, ang ginagawa ko is slowly talaga, hindi ko rin minamadali mo na yung sarili para akong
nagpo-post. Kasi ang representation ko nang nangyari sa life is, alam mo yung nagbo-motor, tapos biglang nag-emergency brake. Hindi siya nag-slow down, nag-emergency brake siya. So, ang nangyari, nasubsub siya. Na parang, biglang huminto, tapos biglang bumalik siya. Yeah. So, dapat mag-slow down tayo. Because life is not a race. It's a marathon. Wow. Yes. Wow. Yun. So, yun yung mga yun yung nangyari sa akin for the past months na hindi kami masyado nakakapag-sit down talk. Pero alam niya na yun. Oo, parang every beat, talaga, every chances we have, talagang nag-usap kami. At saka, nakakatawa yung backstory lang, paano niya na-open yan sa akin. Parang na-open mo yan sa akin, like the first time na in-open mo siya, na may ganyan kang pinagdadaanan, nung umiyak ako sa'yo. Yeah! Oo. Na para Kwento kasi, mo yun. yung time kasi na yun, may event nun sa church, di ba? Youth Connect. Tapos nagsundo ako ng mga bata sa Tuhat. Tapos kasama ko sila. Tapos parang, ewan ko, siguro sobrang bigat lang. May pinagdadaanan din naman kasi ako noon. So, nung nakita ko siya, kasi naiyak lang talaga ako. Wala akong planong umiyak noon. Basta umiyak, nung nakita ko siya, naiyak na lang talaga ako, ganyan. Tapos parang nilanad ko lang sa kanya na pagod ako, ganto ganyan. Tapos siya nun, naiyak din siya, ganyan. Nagdadaanan din siya. Noong una nga, pinipigilan niya umiyak kasi sabi niya, hindi, umiiyak ka dapat, hindi ako umiyak kasi ikaw yung Hindi umiiyak. tayo pwede Hindi tayo pwede magsabay. magsabi. Sabi ko, hindi, sige, okay lang umiyak ka, ganyan. Tapos doon niya nabanggit na parang itong mga nakaraan, nakakaranas siya ng meron siyang mga questions in mind. Yeah. Ganyan, regarding sa life niya, ganyan. Tapos yun nga, parang isa sa mga ka-churchmate natin yung nagsabi na, baka midlife crisis yan. Yeah. And then ayun, dun siya nabuksan yung topic na yun. Hanggang sa yun na yung naging constant topic namin every time we have the chance to talk. Yeah. Na parang, kamusta ka na? Ito yung mga pinagdadaanan niya, ganto ganyan. Hanggang sa one day, kinontak niya ako. Sabi niya, babe, mag-a-apply ako ng work. Ay, yun ba yun? Oo. Parang impulsively. Hindi, parang ang chat mo na nga sa akin nun is parang, Nag-apply na ako. nag-apply ka na, Interview na. kasi interviewin ka na. Tapos parang ang sabi niya pa sa akin noon sa voice message niya, na parang hindi to intrusive, ay hindi to Plano ko na talaga impulsive, to. na medyo impulsive, na hindi medyo impulsive. Parang ganon. Parang para sa akin, parang yung time na yun, medyo ginagaslight niya pa yung sarili niya na hindi yun impulsive eh. Pero kung tutuusin, impulsive talaga siya. Kasi talagang, si Lucille kasi bago siya minsan gumawa ng decisions, or halimbawa, meron siyang naiisip, i-share niya yun eh. Never niyang binanggit sa akin na parang naiisip niyang lumipat ng trabaho. So, nung araw na yun, on a random day, nag-message siya sa akin na mag-a-apply siya or i-interviewin na siya. Sabi ko, ha? Ang random naman. Parang ganun yung nasa isip ko talaga noon. So, parang ako naman, parang syempre, support ka lang din, pero inas ko din siya. Sabi ko, sure ka ba dyan? Ano ba yung mga benefits niyan? Ganun. Kasi Kinonfirm mo nakikita na ko ba? din naman na parang parang nitong mga nakaraan, stressful na rin yung break for her. So parang naisip ko, baka binibigyan na to ng Lord ng escape route, ganyan. So grab mo na, ganon, since meron din namang opportunity. Sinabi niya sa akin yung benefits ng job na yon na parang in-applyan niya. Tapos, na siya, scheduled na siya for interview bukas agad-agad. Sabi ko, ay, okay, sige. Pero ako, tinatry ko siya i-slow down. Pero kasi siya, decided na siya eh. So parang ako, binibigyan ko lang siya ng something to, like, ponder if okay ba yung decisions niya, ganyan. So parang to balance lang din, hindi yung as in talagang support talaga all the way kasi baka mamaya impulsive siya, ganyan. And naging honest din naman kasi siya sa mga niya sa mga doubts niya na baka pag umalis ako, baka pag nag-resign ako, tapos hindi rin ako matanggap dito, wala akong trabaho in the end, ganyan. So parang naiintindihan naman niya yon, ganyan. So, parang ako, syempre, ikaw pakikinggan mo lang siya, saan ba siya nanggagaling. And, salamat din talaga sa Lord kasi meron kang mga taong nakakausap mo na, halimbawa sa phase na to ng life mo, sa area na to ng life mo as working, meron siyang mga mentor. Importante talaga yun, guys. No? Kumbaga meron ka ring mga tao na sa area to ng buhay ko, sinong pwedeng kausapin. Siyempre ako, limited lang yung knowledge ko eh. As ahead siya sa akin, working, ganyan. So parang ako, nakatingin lang din ako sa life niya. Nakita ko lang din yung life niya as an example, ganyan. Pag nag-work na ako, ganito, ganyan. So maganda rin na meron siyang mga tao talaga rin na nag-guide sa kanya. So ako, parang ang ko lang, pinibigyan ko lang siya ng something
questions na parang, sure ba, ganyan, na kapag baka pag umalis ka dyan, tingin mo, bubuli talaga ng Lord yan. Ganito, pag-pray mo, yun lang talaga yung life ko. Pinag-iisip niya ako Oo, kung tama ba yung decision Oo. ko. Para lang at some point, maging critical din siya sa mga decisions na ginagawa niya, ganyan. Para in the end, hindi rin siya matalo or hindi rin siya magkaroon ng regrets Yeah. sa mga decisions niya in life. Ngayon, happy naman ako na later on, nagkaroon din naman ng clarity and confirmation. Kasi yun naman yun din yung pinagpipray ko para sa kanya. Kasi syempre, gets ko din kung saan ka nang gagaling eh. Hindi ko rin pwedeng i-impose sa'yo na hindi, magstay ka na lang, ganito ganyan, magtiis ka eh. Kasi nahihirapan nga siya. So parang pinag-pray talaga namin na, Yeah, Lord, bigyan mo naalala siya ko. ng peace, bigyan mo siya ng clarity, confirmation. And then later on, sinugot din talaga siya ng Lord. So in the end, nag-stay siya sa work niya. Yan. Pero ngayon, mas siya ngayon, mas hopeful. Yeah, Mas hopeful. peaceful siya ngayon. Yes. Kasi yung mga dilema na na-encounter niya sa work, na-address. I think naging way din yun, bebe, para ma-address yung mga dilema mo sa work regarding sa specific na trabaho, ganyan. So, naging way din siya to address and to call out ano man yung mga dapat ayusin sa system para mag-stay siya sa trabaho. Kasi mahirap naman din talaga mag-stay sa trabaho na hindi ka na motivated araw-araw. Na parang pagpapasok ka, stress ka, wala ka pang ginagawa. Yung ganon. Oo, yung hindi ka motivated hindi ka excited na papasok ka. So, mahirap din naman kasi yun. So, at least ngayon, medyo nakakabawi-bawi na siya. Yes, medyo peaceful. Oo, medyo peaceful na siya. Naalala ko lang, meron tayong na-unlock na bagong bandi. Umiyak nung sabay. Yung ka tayo. Ay, oo. Di ba? Alam mo, nagulat lang din ako talaga nung time na yun na naiyak ako. Kasi nga, hindi naman ako ganun. Siguro pagod na pagod lang talaga ako. As in, asakit kasi ng balakang ko nun. Parang ina-acid ata ako doon. Tapos ang init sa labas. Sa dami mong dalang bata. Sa dami kong dalang bata na overstimulate ako, ganyan. Pero kasi, parang na lang din talaga yun eh. Salamat sa Lord kasi naging way na lang din talaga yun para malabas ko rin talaga yung nararamdaman ko. Kasi, on my end naman, kung kamusta naman ako, ganyan, masegue ko na. Siyempre, sino ba si Cindy kung wala siyang ginagawa? Parang hindi ka si Cindy kung hindi ka busy, di ba? So, parang ang dami pinagkakaabalaan. Tapos, ewan ko kung makaka-related ba kayo sa gano'n, na parang yung point ng life ninyo na pretend kayo na okay pa lahat, na mamanage ko pa lahat, ganyan, okay pa. Pero, yung katawan kasi natin, hindi siya nagsisinungaling eh. Tayo, pwede nating i-gaslight yung sarili. Yung mind natin, pwede niyang i-gaslight yung sarili. Hindi, kaya pa to. You're doing well. You're doing great. Ngayon lang Ganyan. to. May strength ka pa. Ngayon lang to. Ganyan. Yung mind ko kasi ganun eh, as an optimistic person. Pero kasi yung body ko, yun na yung, hindi siya nagsisinungaling. Pag pagod ka, mararamdaman yun ng katawan mo, may sasakit sa likod mo, may sasakit sa balakang mo, ganyan. So parang ako, yung mind ko, sinasabi na, hindi, kaya mo, pero yung body ko, bumabagsak na, ayaw na niya, ganyan. So parang dumating ako sa point na saka ko lang natanggap na, okay, I have to slow down. Nung naramdaman ko na yung something na, alam mo yun, pain inside and out of your body. Ganyan. So, doon na ako nag-run sa kanya kasi ang dami talagang mga nangyayari. Akala mo pag fourth year ka na, graduating ka na, wala ka nang gagawin. Akala ko din. Easy na lang. Oo, thesis na lang. Hindi, naging stressful din talaga siya kasi syempre, bukod sa thesis, naka-paper yung nyo, kailangan nyo siya i-put into life eh. So kami, gumawa kami ng capstone. So production kasi kami. So gumawa kami ng game show. And sobrang stressful niya. Ang daming mga events, ang daming mga final requirements sa school na kailangan mong i-juggle. At the same time, ka din, may ministries ka din. At the same time, Wala ka nga ng mayuan, di ba? Swimming. oo. At the same time, nagkaroon na rin ako ng part-time. Which is pinagpapasalamat ko sa Lord. Alam mo kasi, nung time na nagkaroon ako ng part-time, gusto kong maging grateful sa Lord kasi pinag-pray ko yun eh. Alam mo yung gusto ko lang maging masaya na may trabaho ako. Pero parang sa kaka-gaslight mo sa sarili mo, hindi ka pwede magreklamo, hindi ka pwede, may ganun kasi ako thinking, ay, pagod na ako pero hindi ako pwede magreklamo kasi pinag-pray ko to eh. Parang nafe-feel bad ako na magreklamo kasi parang hindi ako nagiging grateful. Ganyan. Hanggang sa naramdaman ko na yung pagod, hindi ko na talaga siya ma-deny, ganyan. Niremind ako ng Lord during worship time na huwag ka kasi mag-pretend. Okay lang mag-rant sa akin. Kung pagod ka, sabihin mo sa akin.
parang all this time kasi nagpe-pretend ako na okay ako. Kahit kay Lord, na parang di Lord, kaya ko, thank you, ganyan. Pero importante rin pala talaga sa Lord na maging honest tayo sa Kanya sa kung ano talaga yung nararamdaman natin. Yes. Sinasabi natin yung nararamdaman natin pero hindi tayo nagre-reklamo. Filter pa natin minsan yung sinasabi. Oo. Which is sa akin kasi nun, Lord, di ako nagre-reklamo. Masaya ako sa mga blessings na natatanggap ko, ganyan, sa mga achievements, sa mga natapos kong trabaho. Pero, hindi ko rin matatanggal yung fact na tao ako at napapagod ako. So parang minsan, nafe-feel bad pa ako pag nagpapahinga ako, nafe-feel bad pa ako pag sinasabi kong pagod ako. Parang gusto ko lang sabihin lagi, gusto ko lang maging positive palagi. Di okay ako, di masaya to, ganito, ganyan. Maging on the go. Oo, ganun siya. So, yun yung mga bagay na tinatry kong i-juggle and i-manage, ganyan. So parang it's important to slow down talaga. Kapag kailangan mo magpahinga ka. Just, I am still learning. Inaano ko pa rin talaga yung sarili ko na ano yun siya, i-practice siya. Kasi medyo hirap pa din eh, ganyan. Pag sobra ka palang optimistic, nagiging pretentious ka na. Maganda na optimistic ka, pero dapat maging realistic ka Parang din. performative. Oo, umabot ako sa ganong point. Na parang pag nagsabi ako ng negative, feeling ko, ungrateful na ako. Kaya tuloy, kahit sabihin na, kahit ba maging honest ka na, pagod ka na, pagod ka na talaga. Hindi ko siya masabi sa Lord. Kasi parang nahihiya ako kasi pinag-pray ko to binigay sa akin. Tapos ngayon sabi ko, pagod ako. Diba? Ang petty, pero kasi naipon siya hanggang sa umabot na ako sa point na talagang wala, nag-breakdown na ako. Which is thankful din ako kasi na nangyari yon kasi nailabas ko, na-figure out ko, dito pala ako nanggagaling, ganyan. So ngayon, salamat sa Lord kasi patuloy niya pa rin pinifil yung strength na kailangan ko everyday. Though hindi naman nagbago, busy pa din, pero siguro ngayon, mas tinuturuan ko yung sarili ko na mag-slow down, magpahinga, hanggang kinakailangan, ganyan. Though may mga tao pa rin na nagre-remind sa akin na, sige, magpahinga ka, mag-exercise ka naman, kasi lagi ako nasa Pumayat laptop. siya, guys. Yun nga, pumayat pa, 'di ba? So, yung mind ko, ang healthy, pero yung body ko hindi naglalay, so nagre-reflect siya. Nakikita, pumapayat ako, ganyan. So, next month, let's go, mag-physical activity tayo. So, yun yung goal next month. Nag-decide siya mag-physical activity kung kailan tag-ulan. So, yun ang life update. Pero laban lang sa buhay, yun naman ang goal. Yeah, and we're still learning, figuring things out. Alam mo, nung may pinagdadaanan siya, may pinagdadaanan din ako. Sabi ko na lang sa kanya, we will figure this out together. Yeah! Yun na lang talaga yung sinabi ko sa kanya. Okay lang yan. Kasi nakikita ko mga repost niya, mga notes niya. Sabi ko, ang hirap nun eh, di ba? Pag pareho kayo may pinagdadaanan. Parang, paano ko ba siya pinagdadaanan? Din, mapagod din ako, ganyan. Ang ano ko lang talaga, we will figure this out together. Yun na lang talaga ang sa isa't isa. Ganyan. Sabay tayo umiyak. Hindi mo kailangan mag-pretend na strong ka. Pag umiiyak ako, kung naiiyak ka din, umiyak ka din. Ganyan. At saka first time yun. Oo, first time. Kasi nung time talaga na yun, nung nakita ko talaga siyang umiyak, sinabi ko talaga na, hindi ako pwedeng umiyak kasi umiiyak si Cindy. Hindi rin ako makaiyak kasi umiiyak siya. Tapos, alam mo yung iyak niya to the point na may natap lang dun sa may PC part. Umiyak na siya ulit. Sabi Kasi niya, sobrang frustrated frustrated niya talaga. Even the smallest thing, nakakaiyak talaga for her. Kaya parang nung time na yun, sabi ko, hindi ako pwedeng, parang sa mind ko, hindi pwedeng sabay kami magbe-breakdown. Kailangan merong isa na nagle-lift up, nagko-comfort. Oo. Kasi pag sabay kami, parang paano yung magiging comfort ko sa kanya, paano ko siya i-comfort, ako din iiyak. Yeah. Parang nagsasabay kami. But then, Yeah. ayun nga, ang saya pala niya. Ang Yo, saya. hindi na-realize ko lang din ngayon sa friendship or anumang relationship. Importante yung presence ng tao. Like, presence pa lang. Alam namin sa isa't isa na kapag binot up namin yung problema namin, hindi namin yun masusolusyonan. Hindi ko mabibigay Yes. sa kanya yung solusyon na kailangan niya right at that moment. Especially kung ibang areas ng buhay niya, like working na siya, student ako, ganyan.
Pero ang helpful na sobrang laking tulong na nakikinig kayo sa isa't isa. Minsan nga presence na kahit di na kailangan na Yes, answer. comfort. Kasi nung time na yon after ko umiyak, di ba, pinakinggan niya lang ako, though naiyak din siya, ganyan. Bumili siya ng ice cream. Yeah. Ako bumibili siya ng ice cream, umiyak talaga ako. Sabi ko, grabe, ang bless ko naman sa tao na to, ganyan. Comfort food niya kasi ang Oo, ice cream. parang hindi talaga totally na ano talaga yung problema. Like, andun pa din. Pero ang laking tulong na, ang laking comfort na for me and for us na merong tao na sasamahan ka sa Yes, makikinig. pinagdadaanan mo Yes. ngayon. Kaya yung line talaga na we'll figure this out together. Ano yun, ang laking tulong nun. I think isa yun sa mga natutunan ko, new learnings. And bago kong na-discover sa relationship natin bilang magkaibigan. Kasi di ba minsan magkakaibigan or sa anumang relationship, nagkakailangan na magsabihan ng problema. Unang-una kasi feeling mo wala naman siyang maibibigay na tulong. Or mahihiya ka kasi parang feeling mo makakadagdag ka sa burden ng tao. Pero Na, hindi diba? Nakita ko na hindi ganun eh. So, salamat sa Lord sa buhay mo. Thank you rin sa life mo. Grabe. Kaninang aga pa. Umaga pa ngayon, inabutan na ng... Nakita nila yung paglubog ng araw sa Yes, video. yes. Okay. Pero ayun nga, nakakatuwa lang. Kasi alam nyo guys, totoo yung sinabi ni Cindy, yung presence. Minsan talaga, hindi mo kailangan na magsalita, hindi mo kailangan may sabihin, hindi mo kailangan mag-isip ng sagot para solusyonan yung problema niya. Sometimes, yung best response natin sa mga kaibigan natin na may pinagdadaanan talaga is to simply be there at the present kasi iba talaga may weight yung presence natin and kung mararamdaman nila na nandun tayo malaking tulong na yun sa kanila 'di ba kung mapapakinggan natin sila yung as in true listening lang 'di ba ma-appreciate na nila yun 'di ba and minsan nga habang nakikinig lang tayo sa kanila sila mismo makaka-figure out kung ano kailangan nila gawin Yes. wala ka na kailangan sabihin mape-figure out na nila yun 'di ba ang pinaka ano mo, kahit ang pinakaambag mo lang na feeling mo is yung presensya mo, malaking tulong na talaga yun. Totoo yun. Totoo yun. Kasi parang, alam mo yung feeling na bago tayo magkita, ang gulo ng utak ko. Pero dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na ikwento siya sa'yo, at some point, yung buhol-buhol ko na thoughts, naayos siya. Nasisirkalize. Oo. So, Totoo yan. importante talaga yun na may nakakausap ka or kung wala kang makausap at the moment, pwede mo kausapin yung sarili mo. Kaya yes, diba? totoo. Importante na na ilalabas mo siya kahit sa sarili mo. Kasi nga, sabog-sabog yung utak mo, kaya ka na-overwhelm, kaya ka na-frustrate. Kasi sabog-sabog yung thoughts mo. And in order for you talaga na makaisip, ano ba yung best possible solution dito? Is to alamin mo muna, ano ba yung mga kailangan kong i-deal, saan ba ako nanggagaling, ganyan. So, it's either meron kang makakausap, ganyan, best friend, or kanino ka man comfortable, or kung wala man, okay lang yan, andyan ng Lord, ang sarili mo, kausapin mo, diba? Okay na yun, solve ka. So, salamat sa Lord kasi, syempre, adulting, transitioning phase, di siya madali talaga. Mahirap siyang phase ng buhay, lalo na gets ko yung mga questions mo. Even ako, napagdadaanan ko din yan until now, ganyan. Talagang minsan kailangan lang natin ma-remind. Ano nga yung sabi mo, ang sagot sa limot ay, Paalala. diba? Kailangan lang natin ma-remind that the Lord is in control, yung security mo, di ba? Kita nyo yung struggle namin even as a Christian girlies. Di ba? May mga ganong kaming thoughts. Hindi siya porket nakakilala ka sa Lord, hindi na magugulo yung mental health mo. Meron at meron pa ring mga times na matitrigger ka, pipitik ka. Pero, ayun nga, kung may mga times na distracted ka or nakakalimutan mo that the Lord is with you, importante na ma-remind ka lang din talaga na yung security mo, hindi na naka-base, dapat kay Lord. Ganyan, and Yes. the Lord is in control, yung mga questions natin, unknown man yung future, pero we trust the known God. Yes. Yung mga gano'n na parang cliche, paulit-ulit mo nang naririnig, pero when you are in that situation, malaking tulong na merong isang tao na nagpapaalala sa'yo na, ito yung sinabi ng Lord. Yeah. Though alam mo na siya, paulit-ulit mo naririnig, pero importante pa rin yung may nagre-revise, ito sabi ng Lord.
Totoo. And on the bright side of it kasi, meron tayong lesson na naku. Yun yung Yes. pinaka-importante. Kasi Yes. kung wala ka natutunan, naku, babalik ka talaga Yun dyan. nga. Kaya nga, naalala mo yung sinabi ko sa'yo na parang kung ano man yung purpose ng pinagdadaanan mo, wag mong i-miss. Yes. Wag mong Lesson. i-miss yan, yung lesson ng pinagdadaanan Yes. mo. Yan yung ano talaga. Kasi di ka malulugi doon. Oo. Worth it yung pinagdadaanan mo ngayon kung at the end of it, nakuha mo naman yung lesson. Yes. Totoo. Agree. Diba? Kaya, if you're going through something, pwede kasi magkakaiba tayo, pero Yes. lahat tayo may pinagdadaanan. Diba? Huwag mong i-miss yung lesson na pwede mong makuha. Like, instead of asking the Lord of why is this happening to you, you can ask na, how can I learn from this? Yes. Sa una, siguro tatanong ko ba't nangyayari sa akin, pero sana nang dumating tayo dun sa point na, Lord, anong gusto mong ituro sa akin dito? Anong gusto mong matutunan ko dito? Yes, totoo yun. At saka ang Lord nangungusap siya. Yes! Naalala mo, pinagdadaan-daanan natin yan, yung mga message sa cell group, Oo, yung mga napakikinggan sakto yun natin, talaga. laging sakto. Nangungusap talaga ang Lord. Kaya pa nag-uusap kami, o diba, sinunod talaga, nangungusap talaga siya sa'yo eh. Totoo yun. So, ayun, salamat sa Lord. Though, parang kami nag-grant, Yeah. pero at the end of it, may lesson talaga. So, I Masaya. hope na nagstay kayo until the end kasi hindi lang to yapping and ranting Yes. session. So, nandito kami ngayon, happy, alive, and kicking. Yes! Despite mas ng at mga least. pinagdaanan namin, di man namin na-detailed, pero yeah, salamat sa Lord for the strength. Nandito pa rin kami. Yay! And thank you dahil andyan pa rin kayo. Yes. Yes, totoo yan. Guys, hindi kami nawala. It's just that 2 months lang talaga kaming hindi pa nag-shoot ulit. Kaya medyo tingnan mo, nalobat na yung makeup. Kaya nga. Ano lang to, sulpot lang. Kaya sobrang unplanned. Kaya medyo magulo lahat ng ano namin gamit. I think after nito, next episode naman natin is yung mga ginawa natin. Di ba meron tayong ginawang vision board? Okay, kailangan na i-update. Ano ba mga nangyari? May mga natupad ba doon kahit isa man lang? Totoo. Yung podcast. Yung podcast, ito na, nangyayari na siya. Ewan ko lang yung iba. Pero excited ako doon kasi doon mo din makikita, wow, sinagot ng Lord yung mga Yeah, mo. Grabe si Lord. Ganyan. So, let's see. Siyempre may kanya-kanya naman timeline, di ba? Kung hindi siya mangyari this year, malam mo next year mangyari. Oh, hindi naman kailangan na yung nasa vision board mo. Matupad in a year. Yes. Iba-iba tayo ng timeline. Yes, totoo yan. That's it, guys. Thank you guys for watching. And I am Cindy. And this is On the bright side. Pero dark na. Pero dark na. Pero yung pinagkwentuhan natin is bright. Yung galing wala pa rin tao dito. Solo namin. Abot na ng 40 minutes. Feeling ko, dito ang first time na pupunta kami dito. Parang babalikan na. Babalikan to.